Ilang araw ang lumipas na mimili ng mga groceries si Zenos kasama si Lily at habang dumadaan sila sa ilang pamilyang na kalye, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang kabataan na dati siyang ulilang bata na nakatira sa Isquatel. Hanggang isang araw ay may adventurer na nagngangalang Stan na dumating doon para kumuha ng bata makakatulong sa kanya. Hindi man lang nito inaalam kung ano ang kayang gawin ni Zenos dahil ang gusto lang niya ay may utos-utusan at tretuhin bilang alipin. Sinabi ni Zenos kay Stan na marunong siyang gumamit ng healing magic. Pero tinawanan lang siya nito dahil imposibleng makapag-aral ng ganoong klase ng mahikaan isang batang pulubi. Gayunpaman ay tinanggap pa rin siya ni Stan sa kanyang grupo at nagsimula silang magsama-sama sa mga pakikipagsapalaran. Kapag lumalaban si Stan sa mga halimaw ay nananatili lang si Zenos sa likod at mabilis niyang pinapagaling ang mga sugat ni Stan, kaya pakiramdam nito ay wala siyang talo. Inakala ni Stan na sarili niyang galing ang dahilan at wala namang silbi si Zenos kaya tinanggal niya ito sa grupo. Sa kasalukuyan ay pinamumunuan ni Stan ang kanyang grupong Golden Phoenix papunta sa pugat ng mga halimaw dahil may makapangyarihang maharlika na humiling sa kanila na kumuha ng balahibo ng halimaw. Relax lang ang lahat at ang ilan pa ay may hangover pa dahil parang celebrity ang pagtrato sa kanila kahit saan sila magpunta. Pagkapasok nila sa kuweba ay agad nilang nakita ang mga flame fox na kinutusan ni Stan ng isa sa mga miyembro na gumamit ng defensive spell sa kanya bago siya sumugod ng walang ingat sa mga halimaw. Kinagat ng halimaw ang kanyang kamay at nagdulot ito ng matinding paso kaya't bigla siyang natatarante dahil hindi siya sanay sa sakit. Habang inaatake rin ng mga fox ang ibang miyembro at naramdaman ni Stan na puro walang kwenta ang kanyang kasama, numingon siya sa tao na inatasan sa defensive magic. Pero hindi ito makapag-focus na maayos sa mana dahil sa hangover kaya kinutusan ni Stan ang lahat na umatras. Pagkalabas nila ng kuweba at nagsimulang magsisihan ang grupo sa kabiguan nila, may isa na nagsabing baka si Zenos ang palihim na nagpapagaling sa kanila noon kaya parang madali ang mga laban. Tumanggi si Stan na maniwala dahil wala naman siyang napansin noon pero nagdesisyon pa rin siyang kumuha ng bagong healer na may tamang kwalifikasyon. Pagkalipas na ilang linggo ay bumalik ulit si Stan at ang kanyang grupo sa kuweba. Ngayon kasama na nila ang isang healer na ang pangalan ay Human at sa kasamang palad. Handa na ang mga halimaw sa pagbabalik nila kaya agad silang inatake ng mga ito. Hinaral ni Stan ang mga atake ng halimaw pero tinamaan ng fireball ang wizard ng kanilang grupo. Tumatagos ito sa defensive magic at nasunog lang katawan ng wizard at agad siyang nilapitan ni Human para gamutin pero napansin niyang kailangan ng dalhin sa ospital ang sugatang kasamahan. Samantala ay nahihirapan si Stan na tamaan ng mga halimaw at mabilis siyang napapagod, kaya't nagtataka siya kung bakit tinoon at sinabi ni Human na kailangan na nila umatras dahil mamamatay ang wizard kung magsasayang pa sila ng oras. Ayaw man ni Stan na napilitan siyang ibigay ang hutos na umatras. Pagkalabas nila ng kuweba ay sinisi agad ni Stan ang lalaki na inatasan sa defensive magic dahil hindi raw nito nagawa na maayos ang trabaho niya. Pero sinabi ni Human na hindi iyon kasalanan ng lalaki at doon niya ibinaling ang galit ni Human. Inutusan itong damutin agad ang wizard para makabalik na sila sa laban. Pero tinanong siya ni Human kung seryoso ba siya at sinabi niya na tanging ang mga santo at ilang pinakamahuhusay na healer lang ang kayang damutin agad ang ganoong klaseng pinsala. Dahil doon ay napaisip si Stan kung si Zenos na ba talaga ang palaging palihim na nagpapagaling sa kanila mula sa malalalang sugat noon pa man. Di nagtagal ay bumalik siya sa lungsod kung saan sinalubong siya ng butler ng maharlika. Sinabi nito na nabigo siya sa kanyang misyon at hindi na siya dapat magpakita pa sa lungsod. Natarante si Stan at nakiusap ng isa pang pagkakataon at isinisi niya ang pagkabigo kay Zenos. Binigyan naman siya ng butler ng isa pang pagkakataon kaya't napagdesisyonan niya hanapin at kunin muli si Zenos para magamit ang kakayahan nito at makilala siyang muli. Maya-maya ay pumunta sina Stan at ang kasamahan niyang si Guy sa Isquatel para hanapin si Zenos at nagpasya silang humingi ng tulong mula sa 3 tribo ng mga demi-human. Una nilang pinuntahan ang tribo ng mga lizardman at sinabi ni Stan kay Zaphia na hinahanap niya ang isang healer na si Zenos na dumating doon 2 buwan na ang nakalipas. Napatawa ng malakas si Zaphia na marinig iyon at sinabing mukhang totoo ng sapat na kabobo si Stan para tanggalin ang isang gaya ni Zenos na ganoon kagaling. Nainsalto ang pulang buhok at muntik ng bunutin ang espada. Pero matras agad nang mapansin niyang napapaligiran siya ng mga mandirigmang butiki. Sinabihan siya ni Zaphia na umuwi na lang dahil wala silang oras ni Zenos para sa mga hangal na gaya niya. Naghinit ang ulo ni Stan sa sinabi niya pero nang sipatin siya ng malamig na tingin ni Zaphia, napagtanto niya ang laki ng agwat ng kanilang lakas kaya umatras na lang siya. Sunod nilang pinuntahan ang tribo ng mga beastman at doon ay pinagtawanan din siya ni Linga dahil siya raw ang tanga na nagtanggal kay Zenos. Binanggit nitong ayaw niya makipag-ugnayan sa isang tulad niya. Bago pa man nakapolma si Stan para manakot doon ay tinatakot siya ni Linga gamit ang bilis nito. Pumunta naman sila sa hideout ng mga orc pero ganoon din ang tugon ni Lev na puro pangungutya. Ngayon ay mas naging maingat na si Stan at umalis na lang nang hindi nagpapakita ng tayabangan. Pagkalabas nila ay nagwala si Stan dahil hindi siya makapaniwalang may ganong impluensya si Zenos sa Isquatel. Bigla na lang napansin ni Guy si Zenos na naglalakad kasama si Lily, kaya dali-dali silang lumapit para harapin siya. Nagpakita ng kayabangan si Stan at sinabi kay Zenos na tsambalan na nabuhay siya mag-isa sa loob ng 2 buwan.
Pero sagot ni Zenos ay wala siyang oras makipag-usap at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Nainis si Estan at sumigaw na kaya siya pumunta roon ay para anyayahan si Zenos na bumalik sa kanilang grupo. Pero malamig na tinanggihan ito ni Zenos at sinabing walang matinong tao ang tatanggap ng trabahong walang bayad at may napakasama na kondisyon. Nainsalto ang pulang buhok at sinabi kay Zenos na dapat ay magpasalamat ito dahil may pagkakataon siyang maging bahagi ng isang kilalang grupo. Napabuntong hininga si Zenos at iginiit na tutulungan niya ang grupo ni Estan kung talagang desperado na sila. Pero sa pagkakataong ito ay sisingilan na niya ng tama para sa pagpapagaling at pagbibigay ng defensive spells. Nabigla si Estan at sinabing wala namang ibang mapupuntahan si Zenos kaya hindi siya dapat naglalagay ng kondisyon. Bigla namang dumating ang ilang tao mula sa squatter at masayang nakipag-usap kay Zenos at napalibutan agad siya ng mga tao at napatitig si Estan. Litong-lito sa nangyayari at nang umalis na ang mga tao ay nagpasya si Zenos na umuwi na. Pero muling sumigaw si Estan at paalala sa kanya na siya raw ang tumulong kay Zenos noong ulila pa siya sa kalye. Sawang-sawa na si Zenos kaya sinabi niyang huli na ang lahat at habang naglalakad palayo, sinubukan na atakihin ni Estan si Zenos pero bago pa siya makalapit ay tinamaan siya ng bala at tumilapon sa gilid ng kalsada. Tinawag siyang tanga ni Kish dahil nagtangkang gumatake sa harap ng Vice Commander ng Royal Guards. Nagulat si Zenos nang makita si Kish doon at tinanong kung bakit siya nasa palte ng squatter. Sagot ni Kish ay hinahanap niya raw si Zenos pero naligaw siya at mabuti na lang at nagkita rin sila sa huli. Habang nag-uusap sila at lalo pang nalito si Estan dahil nalaman niya may koneksyon si Zenos hindi lang sa mga pinuno ng squatter kundi pati na rin sa Royal Guard. Nang bumangon si Estan ay ipinaliwanag ni Kish na inaaresto siya dahil sa tangkang pananakit. Agad niyang sinisisigay at tumakbo palayo at desididong turuan ng leksyon si Zenos dahil hindi siya pinansin. Ilang araw ang lumipas, nagtipon-tipon ang lahat sa bahay ni Zenos at pinag-usapan kung paano sila nilapitan ni Estan at ng kasama nito. Ibinunyag ng 3 pinuno kay Zenos na pinabantayan nila sa mga spy ang dalawa sakaling gumawa ito ng gulo, pero ikinagulat nila na bigla na lang silang nawala na parang bula. Nakahinga ng maluwag si Lily at iniisip na baka sumuko na sila sa paghabol kay Zenos, pero biglang lumitaw si Carmela sa likuran niya at sinabing posibleng pumunta ang dalawa sa underground deal, isang lihim na samahan na tumatanggap ng kahit anong iligal na kahilingan basta may tamang bayad. Natakot si Lily na marinig ito pero sinabi ni Zenos na sobrang mahal maningil ang underground deal. Dinagdag naman ni Carmela na kung talagang desperado si Estan na makuha siya muli, ibig sabihin ay dumaraan ito sa matinding problema at lipat sa pera. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lily na marinig ito pero biglang sinabi ni Zapier na may isang kakaibang mersenaryo na kilalang tumatanggap ng kahit anong trabaho, kahit walang bayad basta't natutupad ang ilang kondisyon. Kinagabihan ay napansin ni Lily na gising pa si Zenos kaya naghanda siya ng tsaa para sa kanya at hinahaplos ang kanyang ulo para mapakalma siya. Nakaramdam ng antok si Lily at agad siyang nakatulog at nang matiyak ni Zenos na maayos ang tulog ni Lily at naitakip na ang kumot. Lumabas siya at nakita si Carmela na naghihintay sa labas. Hinimok siya ni Carmela na magsalita ng malaya tungkol sa kanyang grupo. Binanggit ni Zenos na sana sinuntok na lang niya si Estan sa mukha noong nagkita sila at nagtanong naman si Carmela kung paano siya naging mahusay sa healing magic. Sagot ni Zenos ay sinubukan niyang buhayin ng isang patay na tao noong bata pa siya pero grabe siyang pinarusahan ng kanyang guro dahil doon. Nagulat si Carmela sa narinig dahil ang reanimation ay isang bawal na uri ng mahika at nagsimula siyang magkwento na 300 taon na nakalilipas. Noong buhay pa siya ay may mga artificial na nilalang na ginagamit sa digmaan. Ikinwento niya ang tungkol sa mga nakakatakot na golem na ginamit ng hukbong demonyo sa kanilang labanan laban sa mga tao. Matapos ang kwento ay nagpasya si Zenos na matulog na, ngunit bigla na lang lumilindol at agad lumipad si Carmela sa himpapawid para tingnan kung ano ang nangyayari sa squatter. Sa itaas ay nakita niya may ilang bahagi ng squatter na nasusunog at isang dambuhalang golem ang nagwawala roon. Natarante siya at inisip na baka siya ang nakasumpa sa lugar dahil nabanggit niya ang tungkol sa mga golem.